station, provincial, goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Bridging the entire archipelago. Bridging the entire archipelago. Radyo Manila Broadcasting Company. Sa inyo na ang mga balitang iahati ng radyo nating balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa radyo nating balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo nating balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapulungan na 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ay araw ng Martes, ika-23 sa buwan ng Hunyo 2026 at ika-8 sa buwan ng Muharram 1447 or 1448 sa Islamic Isra calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license sa BCTR Sir PB Jawaril at sa aming news head Miss Noronisa Mamital Kusina. At sa aming mga media technician, Sir Arturo Dumara na Sir Pelahio Dudong Humawan. Ako po ang inyong makakasama, Radyo Natin, Caroline Abbas. 8 minuto makalipas or 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali at ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinswat Avenue, Cotabato City. At ng Amaya Beach Resort na matatagpuan sa Maykusyo nga Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte at ni Dato Udin Sinsuat, Municipal Councilor
Medyo Dorothy de Moingeta. At also atin sa inyo na Ministry of Labor and Employment or Molly Barm. At ni MP Attorney Omar Yasser Sema. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawila at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Abdurrauf Imakakua. Katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Sa ating ulat panahon, kasalukuyang nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa BERMM. Sa region ng BERMM, aasahan ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng southwest monsoon or habagat. Posible ang pagbaha at pagguho ng lupa, dulot ng katamtaman hanggang sa malakasan na buhos ng ulan. Sumikat ang araw alas 5:29 ng umaga at lulubog si Haring Araw alas 6:01 ng hapon. At ang ating temperatura ay nasa 32 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay nihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawila at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Imakakua. Katuwang ang DXTC, radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City at tayo po ay live sa ating Facebook page ang radyo natin FM sa DXTC 95.9 Cotabato City. At para sa ating pangunang balita, libu-libong mga mamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang nakilahok sa isinagawang rally kahapon, araw ng Lunes, ika-22 sa buwan ng Hunyo. Taong kasalukuyan na nagsimula ang marcha sa Governor Gutierrez Avenue at nagtapos sa BERMM Government Center, RH7 Cotabato City. Dinaluhan ang nasabing pagtitipon ng mga kinatawanan mula sa civil society organization, BWAF, mga katutubo o indigenous people or IPs, kasama ang kababayhan ng mga leader ng rehiyon at mga partido politikal. Dumating din ang mga delegasyon mula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Special Geographic Area, Lanao del Sur, Marawi City at Basilan. Ipinahayagan ng mga lumahok ang kanilang suporta at panawagan para sa mas mahigpit na pananagutan na reforma sa mga institusyon at pagpapatuloy ng investigasyon sa mga isyu ng korupsyon at pamahala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Inorganisa ang programa ng Movement to Support Moral Governance and Fight Against Corruption upang pag-isahin ang mga stakeholders sa advokasya ng transparency, moral governance at pagpapalakas ng mga pampublikong institusyon.
Hinimok ng mga kalahok ang mga kinaukulan na lalo pang siya sa Tina ang mga aligasyon ng irregularidad sa mga programa at proyekto ng gobyerno at pagpapatupad o pagpatupad ng mga hakbang upang masiguro na ang pondo ng bayan ay mapupunta o napupunta sa tamang paggamit. Isinagawa ang nasabing rally kasunod ng pinaigting na oversight campaign ng Bangsamoro Transition Authority or BTE Parliament. 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, nagsagawa ng protesta ang 7 Bangsamoro Movement. Kahapon, ika-22 sa buwan ng Hunyo taong kasalukuyan sa harapan ng Korte Suprema upang igiitan na aksyonan na agad ng kataas-taasang hukuman ang mga kasong nakabinbina. Ayon sa grupo na may malaking epekto ang desisyon sa mga nasabing kaso sa kinabukasan ng demokratikong pamahala sa rehiyon. Binibigyang diin nila na mahalaga ang agarang resolusyon nito para sa patuloy na peace process at sa ganap na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro Arkaba. Umaasa ang Bangsamoro Movement na maririnig ang kanilang panawagan at mabibigyan ng prioridad ang mga usaping direktang nakakaapekto sa kapayapaan at kaunlaran ng Bangsamoro. Labing 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, nagkaisa ang iba't ibang sektor ng lipunan sa isinagawang massive multi-sector rally. Calls for accountability reforms in BERMM governance na ginanap kahapon. Ang mga pangunahing kahilingan at panawagan ng mga dumalo ang pagsasaayos ng sistema sa loob ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao upang matugunan ang mga isyu sa pamahala at pananagutan. Mas mahigpit na hakbang upang maiwasan ang katiwalian at itaguyod ang wastong paggamit at pangangalaga sa kaban ng bayan. Pagpapabilis at pagpapaganda ng implementasyon ng mga programa ng gobyerno at mga proyektong pang-infrastruktura para sa kapakinabangan ng publiko. Nanindigan ang mga kalahok na mahalaga ang mga pagbabagong ito upang matiyak ang maayos, tapat at progresibong pamamahala sa rehiyon. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store
of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, gram kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bye, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pa-check-up sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko di ako pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitiatan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko na mag. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah na nalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele kupan. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Balaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila glangacc@yahoo.com. Angay ka doon sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare.
Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan na 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or Molibarm sa pamahala ni Minister Dato Muslimen Gisema at sa kanilang Director General Dato Suraba Butazil Jr. At ate din sa inyo ni MP Attorney Omar Yasser Sema at ni Dato Udin Sinsuat, Municipal Councilor Teodoro Ted Mohingueta. At para sa iba pa nating mga balita, nagsagawa ng makabuluhang pagbisita si Sultana Dato Ting Oko Gumbila kay Vice Governor Jim Hataman Saliman sa Basilan noong ika-20 o ika-17 sa buwan ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang nasabing pagbisita ay naglalayong palakasin ang relasyon at pagtutulungan sa pagitan ng mga tradisyonal na leader at ng pamahalaang palalawigan para sa ikakabuti ng buong probinsya. Malugod na tinanggap ng alkalde ang leader at tinalakay nila ang mahalagang usapin tulad ng mga programang pangkapayapaan at tulong sa mga komunidad at pangangalaga sa mayamang kultura at tradisyonal ng mga mamayan. Ayon kay Sultana Gumbila, mahalaga ang bukas na dialogo upang makamit ang isang basilan na tahimik, maunlad at may paggalang sa isa't isa. Itinuturing ang pagpupulong na ito bilang positibong hakbang upang mas mapatatag ang kolaborasyon. Layunin nitong siguraduhin na ang serbisyo at tulong ay mabilis at maayos na makakarating sa taong bayan sa ilalim ng pagkakaisa ng tradisyonal at formal na pamunuan. 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita. Dumalo ang mga lokal chief executive at kinatawan ng mga lokal na pamahalaan ng Maguindanao del Sur sa Bangsamoro Local Chief Executive Forum on the Devolution of Social Welfare Service or kahapon na isinagawa sa may isula na Sultan Kudarata.
upang ihanda ang mga LGU para sa kanilang mas malaking papel sa paghatid ng social welfare services. Pinangunahan ng MSSD at Ministry of the Interior and Local Government or MILG ang forum na naglalayong ihanda ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng devolved social welfare and development function sa ilalim ng Bangsamoro Local Governance Code. Tinalakay sa aktibidad ang legal na balangkas ng devolution, mga tungkulin at responsibilidad ng mga LGU, gayon din ang status at timeline ng implementasyon nito sa rehiyon. Inilahad din ng MSSD ang resulta ng devolution baseline assessment na nagsusuri sa kahandahan ng mga lokal na pamahalaan at sa mga hamong kinakaharap ng mga ito sa governance at service delivery. Nagkaroon din ng panel discussion at open forum kung saan naipahayag ng mga kalahok ang kanilang mga katanungan, operational concern at mga rekomendasyon upang higit na mapabuti ang implementasyon ng devolution sa antas ng lokal na pamahalaan. Binibigyang diin ni MSSD Director of Program and Operasyon Hasim Gyamil ang kahalagahan ng paghahanda ng mga LGU sa kanilang mga bagong tungkulin upang matiyak ang tuloy-tuloy at dekalidad na paghahatid ng mga serbisyong panlipunan sa mga komunidad. 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, pinangunahan ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua ang ika-82 or 82 regular cabinet meeting ng Bangsamoro Government kahapon na ginanap sa Baja Hall ng Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Naging sentro ng talakayan ang pagsunod ng mga Bangsamoro ministries, offices and agencies sa paghahain ng mga mandatoryong ulata sa Ministry of Finance and Budget and Management. Kasabay nito tinalakay din ang mga pinakahuling update sa mga tulong at interbensyon ng gobyerno para sa mga komunidad na apektado ng krisis sa langis at ng mga nakaraang lindol sa Mindanao. Sa nasabing pagtitipon, nagkasundo si CM Makakua at ang mga membro ng kabinet na opisyal ng ipatupad ang Section 70 at 72 ng General Appropriation Act of Bangsamoro or GAAB 2026. Ang mga nasabing probisyon ay nagtatakda ng mga pananagutan at kaukulang parusa laban sa mga opisyal at kawani na mapatunayang lumabag sa mga tuntunin sa pagbabudget at pag-account at paglalabas ng pondo. Sakop din nito ang mga pananagutan sa pagkakaantala ng pagsusumiti ng mga kinakailangang ulat at mga dokumentong may kaugnayan sa payroll ng mga empleyado. 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa ating panghuling balita. Nagdadalamhati ngayon ang isang paaralan sa Tacloban City, Leyte matapos masawi ang 3 estudyante at magkasugat ng 5 pa sa isang shooting incident sa San Jose National High School sa nasabing lungsod or sa may Tacloban City, Leyte, Manila. Bago isinagawa ang brutal na pamamaril ay nagpakuha pa ng larawan ang mga suspect at ngayon ay nasa custody
or custody na ng kapulisan. Ayon pa sa mambabatas, nakipag-ugnayan na rin ang kanilang tanggapan sa pamilya ng mga biktima upang makapagbigay ng anumang tulong para sa kanila. Nanawagan din ang pinuno ng Kamara na magkaroon ng malalim na refleksyon para mas mapigilan ang mga katulad na insidente sa paaralan sa bansa. Ayon sa ulat, naganap ang pamamarila dakong alas 9 ng umaga sa loob ng compound ng nasabing paaralan. Sa hiwalay na ulat mula sa Police Regional Office 8 o Pro 8 sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director, nasa kustodiyan na ng mga otoridad ang dalawang mag-aaral na itinuturing na children in conflict with the law na siyang itinuturong nasa likod ng krimen. Agad na naisugod sa mga pinakamalapit na ospital ang mga sugatan at mabilis na nagkasa ng hot pursuit operation dahilan para agad na masukol ang dalawang minor de edad na suspect. Dahil sa umiiral na probisyon ng Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, itinago ang pagkakakilanlan ng dalawang suspect na nakatakdang i-turnover sa City Social Welfare and Development Office. Pinuri naman ni Police Brigadier General Capoy ang mabilis na aksyon ng kanyang mga tauhan habang patuloy na inaalam ang motibo sa likod ng pamamarila. 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. At ang ating radyo natin balita ay hatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali. At ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City. At also hatid sa inyo ng Amaya Beach Resort na matatagpuan sa may kusyong Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. At ni Dato Udin Sinsuat, Municipal Councilor Teodoro Ted Moinguet. Hatid din sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or MOLI-BARM at ng Ministry of Science and Technology or MOST-BARM. At also hatid sa inyo ng Glang Eye Care Clinic located at Sinsuat Avenue, Cotabato City. At ng KCC Mall of Cotabato. At also hatid sa inyo ng Bagua Langin Clinic na matatagpuan sa may Kimpo, Bagua dos, Cotabato City. At ng Sergio at Service Center located at Don Roman Velo Street, Cotabato City. 35 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ni MP Attorney Omar Yasser Sema. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng 30 minuto. At hello po kay Simbay Adam sa ating mga avid listeners. Ay Ate Ma'am, good morning. Marami po kaming nakikinig ngayong araw from Takurong City. And salamat po kay Ma'am Simbay Adam at kay Noraida Udasan na dyan sa may Lugay area na always nakikinig sa 95.9. At to all Udasan family and alumna family. Yan sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, BCTR Sir PB Jawaril at sa aming news head, Miss Noronisa Mamital Kusin. At sa aming mga media technician Sir Arturo Dumaran at Sir Pelahio Dudong Humawan. Ako po ang inyong nakasama, radyo natin Carolina Abbas sa Magandang Umaga, Central Mindanao. Manatiling nakatutok sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo.